Hello my dear brothers and sisters in Christ. Samahan niyo po ako sa usaping espiritual na hatid ay katotohanan at kasagutan sa inyong mga katanungan. Ito ang Speak Talk, Spiritual Talk. Sa episode po na ito, pag-usapan naman natin ang pagkakaiba ng dulya, hyperdulya, protodulya at ang latria. Noong September 8 lamang po ay pinagdiwang natin ang kaarawan ng ating inang si Maria, ang ina ng Diyos na madalas ay akusahan ng ibang mga sekta na atin raw sinasamba kasama na ang mga santo at ni San Jose. Ngunit lingid po sa kanilang kaalaman, may 4 po na terminolohiya tayong mga Katoliko na siyang ating pinanghahawakan. At ang 4 na ito ay magkakaiba ang kahulugan. Simulan po natin sa dulya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dulya? Ang dulya po ay isang pagkilala at pagrespeto sa mga santong namuhay sa kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang protodolya. Ang protodolya naman po ay ang tawag sa pagbibigay respeto kay San Jose. Ang 3 namang terminolohiya ay ang hyperdulya. Ang hyperdulya ay siyang tawag sa pagbibigay ng mataas na respeto sa ina ng Diyos, walang iba kundi si Inang Maria. At syempre, ang pang-4 at panghuli ay ang latria. Ang latria naman, ito naman po yung tawag sa paraan ng paggalang sa natatanging sinasamba ng mga Katoliko, ang Diyos. Gaya rin ng mga santong nagbuwis ng buhay para maipalaganap ang salita ng Diyos at gaya rin ni Maria na siyang nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang tanong, sinasamba ba natin sila gaya ng pagsambang ginagawa natin sa Panginoon? Hindi. Sapagkat nire-respeto lamang natin ang mga ito at kinikilala sa kabanalang ipinakita sa ating lahat upang maging instrumento sa mga taong nabubuhay pa. Pagkat gaya ng ilang mga santo na may masamang nakaraan, maaari rin tayong magbago at magbalik loob sa kasalukuyan. At iyan ay maaari natin matutunan kay Maria, kay San Jose, at sa mga santo kung paano sila namuhay sa mundo. Again, hindi po natin sinasamba si Inang Maria, si San Jose o ang mga santo. Tinitingnan po natin sila bilang sila ay mga banal na tao na sumunod sa kautusan at kagustuhan ng Diyos.